Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na isang general ang talagang matapang na lumabas at talagang matapang na isiniwalat ang mga kabalbalan na ginagawa ni Tingnan Norte sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na makakawala pa muli itong siguting ng Norte sa kanyang mga karumal-dumal na gawain sa bansa natin. Ngayon nga ay talagang lumalabas na ang matatapang na opisyales nang sa ganoon ay isiwalat ang mga katiwalian na ginagawa ni Kuting ng Norte. Ngayon nga ay talagang ang mga general na rin ang kumikilos at sila na mismo ang magpapatunay sa mga kabalbala na ginagawa ni Kuting sa bansa natin. Ngayon nga ay maraming netizen ang tila nag-aabang kung ano nga ba talaga ang susunod na hakbang ng mga general na ito para puksain ang kampo ni Kuting ng Norte. Nang sa ganoon ay talagang tumahimik at magkaroon ng kapayapaan ang bansa natin. Dagdag naman ng mga general na talagang mahaba-habang labanan ito dahil talagang ang kinakaharap natin at ang kalaban natin dito ay namumuno na si Kuting ng Norte at ang kanyang mga kaalyado na matataas na opisyalas. Kaya naman ngayon ay nagpaabot ng taong bayan ang kanilang suporta at ipakita na ayaw nila ang pamumuno na ginagawa ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Celebration. Di ba kaplastikan? Gusto ko nung pag-isipan ninyo maigi. Hard, it celebrates national sovereignty, hard-won self-governance. Pinaghirapan natin, self-governance. Pero are we self-governing? Of course not. We are still under the shackles of yung mga papakialam ng ibang bansa and the historical struggles of a nation's ancestors. Pero binaliwala na natin yung mga pinaghirapan ng ating mga ninuno. Oh my God. So how is it celebrated? May mga parada, may mga street festivals, may mga cultural performances, public displays of the national flag. Nararamdaman nyo ba yung Independence Day ngayon? Ang alam ko, ilang buwan na o taon na, nakikita ko yung flag sa kalsada. Pero ibang celebration Nagre-rally ang mga tao dahil sa meron silang gustong iparating sa gobyerno natin. Niloloko tayo, ninakawan tayo, binudol tayo. Nagre-request sila na hair follicle drug test ang presidente kasi ang laki ng na sinabi ng kapatid pa niya mismo na siya ay bangag. Pero binabaliwala. Yung flag, ang dami kong beses nakita ang flag sa mga rally na winawagay-way ng mga tao. But it is not Independence Day. It is an ordinary day na ang mga taong bayan ay pinipilit na sumigaw at madinig sila ng pamahalaan na siyang hinalal nila, na siyang binigyan nila ng basbas na protektahan tayo, pagsilbihan tayo. Pero hindi. Sila ay hinaharang, sila ay tinatakot na ikukulong, arestuhin. And I believe na you will always see the Philippine flag na winaway-gayway ng mga kababayan natin na talagang nagmamahal sa bansa natin, na hindi sila pinapansin ng ibang Pilipino, tinatawanan. Mingi sila ng pinuno. Mingi sila ng leader. Pero hanggang ngayon, walang leader na tumatayo. Kaya kayong mga umupunta sa mga rally, good luck. Tuloy-tuloy lang ang pakikibaka. Tuloy-tuloy lang ang laban. Because ang independence
ay talagang pinaghihirapan, pinaglalaban. And when seemingly ang freedom ng isang bansa ang ating karapatan ay sinusuppress, ang ating kinabukasan ay nalalagay sa peligro, yan ay talagang ipaglalaban dapat ng mga Pilipino. Gaya ng ginawa ng ating mga ninuno, pinaglaban nila kahit sila'y mamatay. Nagkakaroon ng fireworks display, grand fireworks display. For what? Pinapakita na masaya tayo kasi meron tayong Independence Day. Educational programs and family gatherings meant to foster national pride and unity. Do we have unity now? When so many Filipinos do not care what is happening sa country natin. Tumatanggap sila ng ayuda, tumatanggap sila ng mga paldo-paldo na pera. They don't care about this country, they don't care about the future, your future. And definitely there's no unity. Because we are on our own. And seemingly, kala mo, warang nag-iisa ka lang. Wala. Wala kang hinihintay. Samantalang yung mga politiko, nandun sila para mag-enjoy. Karapatan nila ang mag-enjoy. Hindi ninyo karapatan mag-enjoy, mga Pilipino. Karapatan nila, mga politiko, mga halal, mga putang, mga ano na yan, mga nakaposisyon, karapatan nila na magtrabaho kayo, magbayad kayo ng buwis, magbayad kayo ng bat, lahat. Pagsilbihan nyo sila. Baliktad na eh. Sila ang pagsilbihan nyo, hindi tayo ang pagsilbihan. And it will continue. Continue for another 2 years and 6 years and probably another 6 years and so on and so forth. It will continue for decades because tayo mga kababayan, di natin naiintindihan. Ang ibig sabihin talaga ng freedom, ang ibig sabihin ng kasarinlan. Hindi natin bigyan ng halaga yung mga namatay na mga ninuno natin, mga kabataan noon na hindi na sila umabot ng senior. Hindi na. Hanggang batang edad na lang sila. Hindi sila nakascore, di sila nagkaroon ng mga anak. Sudden death sila eh. Para lang ipaglaban. Kaya ang tanong ko sa inyo, may mga Pilipino pa bang ganon? Na handang iwanan ang kanilang comfort zone, iwanan ang kanilang tinatamasang mga little joys, little kingdoms, little happiness. Iwanan nila yung kanilang pamilya or damayan nila ang kanilang pamilya, sama nila yung kanilang pamilya para ipaglaban ang kanyang kalayaan. Nakakalungkot, mga kababayan, nataguri ang araw ng kalayaan. And I want you to ask the question, totoo ba na malaya tayo? Pagka nakikita mo na may mga pulis na nakaharang sa kalsada, nakabarbar, may mga pambaston, pampukpok, may mga shield, yung iba doon, di baril. Malaya ba tayo? Bakit hindi mo masabi yung gusto mong sabihin? Bakit kinakailangan harangin ang mga Pilipino? Bakit natatakot ba kayo, mga nasa gobyerno, na ang mga Pilipino sa sobrang galit ay tatanggalin kayo sa pwesto? Di ba karapatan ng bawat Pilipino na magalit dahil sa hindi nila na tatamasa yung serbisyo na inaasam-asam nila sa mga namumuno ngayon?
Pinahiram lang natin ang kapangyarihan, yung galing na kapangyarihan sa atin eh. All government authority emanates from the people, and yet, these people, matapos natin sweldon sila, nakuha pa nilang nakawan tayo, nakuha pa nilang baliktarin yung sitwasyon, ibibintang pa nila sa dating Pangulo, sa dating administrasyon, samantalang yung pagnanakaw ngayon nangyari, may mga nagsasalitang mga Marines, sisiraan niyo yung mga Marines, yung mga dating sundalo, kung ano-anong sasabihin nyo, mga bugo kayo. Buti nga yan, mga nagsasalita. Ano nangyari? Ano natin? Hindi natin pakikinggan yan. Pinipilit yung baliktarin, tapos yung dalawa ang Senado, merong pro-government, pro-administration, Gatchalian faction, at saka yung Cayetano faction. Talaga bang malaya tayo? Tanungin nyo sa sarili nyo. Talaga bang malaya tayo? Anong sasagot nyo? Tama ba? In 128 years, 128 years, ngayon lang natin naranasan. After 128 years of independence, ngayon lang naranasan ng bawat Pilipino yung pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating lahi. Pinakamalaki. Plunder. Tapos binabaliktad nila, ibinibintang nila sa iba. Tinatago nila yung katotohanan. Ayaw nilang madinig ninyo yung katotohanan. Malaya ba tayo? The truth is, it's all hypocrisy. Lahat sila. They're celebrating 128 years of independence. And I don't feel freedom. I don't feel. Kaya nga, I am in the belief na dadating ulit yung malapit na, dadating ulit yung sitwasyon na ang mga Pilipino ay tatayo ulit para ipaglaban ang ating demokrasya, ipaglaban ang ating kalayaan, ipaglaban ang ating rights as a human being, hustisya, katotohanan, ipaglaban dapat ng bawat Pilipino at manindigan tayo because itong mga namumuno natin, sad to say, when you are supposed to be free from foreign ruling, from foreign colonization, tayo ngayon ay nabibihag ng mga Pilipino na mga demonyong Pilipino, napakawalang yang mga Pilipino. And we have to fight. Kinakailangan agawin natin, ibalik natin ang demokrasya, ang totoong diwa ng kalayaan, ang totoong diwa ng katotohanan, ng hustisya, good governance. Hindi yung ganitong peke, panlilin lang, panloloko. At kayong mga kababayan, sana ay magkaroon ng tamang pag-iisip, basbasan sana kayo ng Panginoon na makita ninyo ang totoong nangyayari sa bansa natin. Heroes come and go. Leaders come and go. But the spirit of independence, the spirit to fight any and all forces that will destroy our basic freedom, freedom of information, high-tech na tayo ngayon, freedom to know what is the truth, freedom to have those people
who have wronged us to be accountable. Dapat yan, yung spirit na yan ay hindi nawawala. It should always be there, generic, nasa DNA natin. And every time na merong ganyan na manlilinlang, mantatarantado sa atin, sisirain yung bansa natin, yung mga institusyon natin. Kayong mga Pilipino dapat ay handa na tumayo, manindigan at ipaglaban. Pwedeng wala na kami, pwedeng wala na sila, pwedeng wala na kayo. Pero may babangon at may babangon sa bawat pagkakataon na merong sumisira sa ating kalayaan, sa ating demokrasya, sa ating pagiging Pilipino. Where's the pride of being a Filipino? Wala. Wala na. And here we are, in this array. Mag-unite, mag-unite. We're asking for a leader to stand up. Mamaya mag-vlog ako tungkol sa... Pupulsahan ko, magre-react ako dun sa mga pronouncement ni BBM at ni BP Inday Sara sa mga nangyayari. Nakakadismay eh. Ilang Pilipino lang ba ang naniniwala sa dapat manindigan? Ilan lang. O marami kayo. Kaya nga, may mga troll pa yun. Ang daming pan-troll, mga walang iya kayo, mga animal kayo. Yan, oh, kita nyo, that's a sign. That's a sign. How these people have destroyed the self-pride, self-patriotism. Wala eh. Because sa kanila, pera-pera lang. Tanggap pera, manira ka, mambara ka sa mga kagaya ko. Kaya nga, pinipilit nilang dalhin tayo doon sa hindi maganda. At kayo, ang labas ninyo, enemies of the state. No? Tingnan nyo to, sino itong makulit na to? Waba ng panay. Daming troll, ano? They won't go away. Ang daming troll, ano? Ibig sabihin, may tama tayong ginagawa. Mga balang yan. Screenshot nyo na screenshot, mga kababayan. Papatayin ko lahat yan. Patayin natin lahat yan. Screenshot nyo lang ng screenshot. Pagka may pangit na comment, yung talagang gago, screenshot nyo. Padala nyo sa akin. Okay, paipon ninyo. Erlinda Flores, hello po sir. Maraming salamat. Hi, Happy Independence Day. Hindi nga, problema nga eh. Fake nga eh. It's a wrong sense of independence eh. Mestisang Pinay, Happy Independence Day. Tweety Bird, hi. Ramon Brazal, hi. Hello sir, we are just fighting. Kate Norman, DJ Crafts, hello po, from Sydney, Australia. Yung mga nasa abroad ngayon, masasabi nyo ba na merong taas no kayo, ako'y Pilipino? Masasabi nyo bang ganun? O nakayuko na lang kayo sa kahihiyan? Yung presidente ninyo, bangag yung nangyayari sa atin, pinakamalaking korupsyon. One of the corrupt countries in Asia, in the whole world. No? And parang walang pake mga Pilipino. Mga politiko naman natin, kanya-kanyang hugot. Ang military natin, ang PNP natin, walang pakialam. So sana tayo tatakbo. Doon sa sarili natin, doon sa mga Pilipino na alamin nyo kung sino yung mga Pilipinong matitino at doon kayong magsama-sama. Kapwa Pilipino na mahalaga ang kinabukasan ng bansa natin, concern sila sa estado ng bansa natin, concern sila sa katotohanan, sa accountability, doon kayo sumama. Doon kayo dumamay. Huwag niyong papansinin na yung mga gago. No?
Because pag umikot ang gulong, we kill them all. O kaya dalhin natin sa isang isla. So where they will live for the rest of their lives, biological lives. Hindi tama to nangyayari na to. Nakakainis. Hello po, thank you. Mestisang Pinay, Happy Independence, Charmaine Labitan. Good afternoon, Capdado. Nora Arsadon. Hello, sir. Capdado, take care always. God bless. Thank you. Cesar Rosuyos. Present po, sir. Be careful. Maraming salamat. Erwin Loben Malayan. Good afternoon po. May Daminda. Hello po, sir. Good evening. Excuse me. Labi Labs. Watching from Lebanon. Magandang gabi. Ingat kayo dyan. Pretty Bird. Good afternoon, Sir Dado. Thank you. Angel Frey Flores. Thank you, Linda Flores. What happened today is Independence Day. Nancy, good afternoon, Sir Dado. Happy 128th Independence Day to you. Maraming salamat. Susan Loya. Good afternoon po, Sir Dado. Isipin niyo 128 years na yon na dinaanan. 128, matagal na rin yun. Marami yun din. Kaya kung titignan nyo, is it really worth celebrating? And what do we have now? Supposed to be in 128 years, dapat ang saya-saya na natin. Okay lang yung mga pero imbes na yung Philippine flag, winawagayway because it's Independence Day. Nakita mo yung flag natin, winawagayway dahil sa nagrarally yung mga tao sa galit eh. So, wrong sense of independence yung sinaselebrate ng mga Akala nila happy Independence Day. Hindi. We're not independent. Excuse me, We are under the mercy of politicians. Saan ka nakakita? In 128 years, pinakamalaking nakawan ng mga politiko. No? It happened during Marcos time. And yet, ibinibintang sa Duterte time. Nung paraw nagsimula yung mga maleta na yan. Yung mga flood control kay Duterte daw. Samantalang yung perang pinanggalingan nanggaling sa 23, 24, 25, 26 budget. At patuloy pa rin yan. Hanggang 2028 yan or extended pa siya by virtue of amendment to the Constitution. Inano nila ngayon yung Senate, pinipilit nila makuha yung majority. Hindi sila makaangal dun sa kailangan na 13, kala nila okay na yung 12. Pero may pumalag eh. Pumalag yung Supreme Court. Pumalag yung mga senator. At yung mga tao. So natatakot sila, umabot to sa revolusyon. Aabot sa revolusyon, pagka ipipilit nila, may aso doon sa TV. Sino yun? May eksena ka naman eh. Nalala ko, si Hachi yun. Si Hachi ba yun? Heidi, si Heidi. Ang ano dyan kailangan talaga na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Iasa nyo sa Panginoon. Kung seemingly wala kayong kakampi, isipin nyo, kakampi ninyo ang Panginoon. You cannot ask for more. And you shouldn't be afraid. Kakampi mo na ang Diyos eh. Isipin mo, kakampi mo Diyos, ang damakal na anghel yung kakampi mo. Kaya huwag kayong natatakot. No? At kung kinakailangan, dumating tayo sa punto ng we have to fight. We have to fight for our lives, for our future, for what is right. We have to fight for accountability, for what is the truth. Paglaban natin, panindigan natin. Because kagaya ng ating mga ninuno, mga nauna, ipinaglaban nila tayo. Somewhere along the line, may pagkakamali yung henerasyon natin. Because nanalo si Marcos na meron palang masamang balak. Okay lang yun, di natin alam eh. Okay lang yun eh. Kaya nga mamaya, magre-react ako dun sa sinabi ni BP Inday Sara. No, magre-react ako doon. Hihimayin ko kung ano ibig sabihin nun from my point of view, kung ano na yung ganun ba. No? So, pati yung sinabi ni Marcos doon sa kanyang Independence Day speech,
Papakinggan ko pa mamaya. And then, so that I can react. So, hintayin nyo mamaya, anytime mga 9, no? 9 to 10, mga ganun. I hope na huwag kayong magsawa. Kahit kayo'y parang nabutata o nalulungkot, naiinis, normal yun. Normal yun. Sa amin niya pagka nagpapatrolya kami, kagagaling mo lang ng operation, putragis, pagka uwi mo, di ka pa nakakapaglaban ng uniforme mo, hindi mo pa natatanggal yung bota mo meron na naman A1 info, lalabas na naman, Diyos ko. Walang ibang gagawa Kaya ngayon, isipin nyo rin, hindi kayo maingay, mami, nadidinig kayo. Hindi kayo dapat mawala ng gana. Walang ibang gagawa Dali lang, Walang ibang gagawa. Kayo lang talaga. So, mamaya, hintayin nyo na lang. Maraming salamat sa nanonood na 500. Marami pa rin. Happy Independence Day. Are we still independent now? No, I don't think so. It is just a word, independence. But it is not, because on our 128th year, people are coming out of the streets, waving their flags. People are concerned about the future of this country. We are afraid that the economy will collapse. Prices are going up. Inflation is at 7%. Patay ang mga investment, foreign direct investment, tourism, etc., etc. A lot of companies, many companies, small companies are shutting down. Walang walang buyer spending consumer spending Kasi people are hard up. Mataas ang bilihin Kanina lang sa palengke kami, 4,000, tipid pa yun, 4,000, Diyos ko. Dati, 1,000 mga ganun, 1,500, 2,000, okay kompleto Kanina, 2,000, Diyos ko, ganun kamahal ang bilihin. Kaya nga, wala, tatamaan tayo lahat nito. And the sooner sana natin maayos ito and take back our democracy, take back the power we have given these fools running the country. Kanilang bendalo, dapat pag-uupakan natin Bendalo manggagong yan. Binaboy nila tayo. Yun yung talagang conclusion dyan. Binaboy tayo. Dapat talaga galit tayo. Dapat talaga may action tayo. Ngayon, mingi tayo ng guidance, humingi tayo ng may mag-lead, may pinuno. Doon, mamayang gabi. Yun ang aking magiging topic. So, abangan nyo na lang. Ray Mendoza, hello Cap Dado from Israel, happy 128th anniversary, Independence Day to the turbulent politics of the Philippines. Reynaldo Doble, good afternoon, Supremo, more power, maraming salamat. Ed's pleasure. Good afternoon, Supremo, and God bless always. Maraming salamat. Abis pa more, God bless our country. Happy independence until the frog is walking, we will continue to fight, no? Erlinda Flores, sana, sinong sabi nun, Marta Cesar. Erlinda Flores, Sarah still doesn't want to go out and lead. What else is she waiting for? Mamaya yung topic ko. Himayin ko yung sinabi niya. Melpa Kabagwa. Good day, Cap. Thank you. Ang dami nagpadala sa akin nung kanyang sinabi Ang daming na bad trip Ang daming low moral sabi ko na lang doon sa mga nag-message sa akin, manigas kayo. Manigas kayo. Yung pala yung message. Hintayin nyo na 2028. Rosencio de la Cruz, good afternoon sir, good luck, SFGF. Ate Hides, Mixed Vlog.
Good afternoon, Sir Dado. Erlinda Flores, not anymore. Ate Heights, Mixed Vlog. Hi. Rosemary De La Cruz, good afternoon po, watching from Singapore. Erlinda Flores, so sad. Yes, it's sad. I'm sad also. Maria Mori, message retracted. Good afternoon, Sir Dado. Thank you. I see, 76PH. Melody De Guzman, good afternoon po. Ngayon, dumadami ni mga ano. Rosemary De La Cruz, what else is BP Sara waiting for to stand up? For to stand up. Pilipinas and our country are dying. Enough is enough. It's too much. Mamaya, topic ko. Ipe Laperal, good afternoon, Cap Dado. God bless you, sir. Watching from Tiwi, Albay. Ramon Ambrosio, watching from Bataan. God bless po. Ramon Ambrosio, we no longer have freedom. Rudy De La Cruz said hi. Ang merong freedom ay ang mga politiko. They are free to say what they want. They are free to free to commit plunder and then bend the law. Ang may freedom ay yung mga smuggler. Smuggle sila na smuggle. Kaya tumataas yung mga bilihin. Ang may freedom ay yung mga drug lord. Sige, benta nila. Yun. Pero kayong mga Pilipino, tansyahin nyo, totoo bang malaya tayo? Paano masasabing malaya tayo kung ninanakawan tayo ng mismong gobyerno na ating nilagay? At ngayon, tong gobyerno na to gusto pa na tumagal sila sa kanilang poder. At loko-lokohin ng Pilipino, ang ginagawa nila, magbabayad sila ng mga vlogger, troll, mainstream media para yung utak ninyo, maniwala kayo na magaling tong gobyerno na to. Utang sila na utang, 17 trillion na yung utang natin, naka 7 trillion. 12, 12. 19 trillion na pala, So, isipin nyo, 7 trillion. So, paano? Ano na? Hindi pa tapos, may 2 taon pa. Ang message pa ni Inday Sara ay mamaya tatalakayin ko. Nakakalungkot eh. Ako na lang tumatawa eh. Madam President. Napamura ako nung napanood ko